Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Magkahiwalay na aksidente sa Dagupan City sa pool sa CCTV. Hulicam, mga nakasampay na umano'y branded na damit sa Kawayan City, tinangay ng kawatan. Buhawi, namataan sa isang sakahan sa Dingras, Ilocos Norte. At ilang batang tinuli sa Kalasyaw, Pangasinan. Namakanta pa? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Magkahiwalay na aksidente sa Dagupan City sa pool sa CCTV. Nakatutok, Jasmine Gabriel Galban. Sa video na ito, makikitang paparating na van. Dahan-dahan ang takbo ng van nang biglang sumalpok ang kasalubong ng motorsiklo. Sa lakas ng impact, humandusay ang rider sa kalsada. Nangyaring aksidente, 1:00 ng madaling araw noong nakaraang Sabado sa bahagi ng AB Fernandez East sa Dagupan City. Mag-aalas 4 ng hapon naman kahapon nang makuhanan din sa CCTV camera ang pagdausdos ng motorsiklo sa bahagi rin ng AB Fernandez East. Makikitang tila nawalan ng kontrol sa pagmamaneho ang rider ng motorsiklo. Muntikan pa nitong mabangga ang nakaparadang L300 van sa gilid ng kalsada. Maging ang lalaki nakatayo lang sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga residente, nagtamo ng minor injuries ang mga sangkot sa aksidente. Dahil sa mga nitatalang aksidente, patuloy ang paalala ng pulisya sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho. Observe lang po natin yung defensive driving and equip po natin yung sarili natin ng necessary gears. Payo pa ng otoridad na importanteng kondisyon ng mga sasakyan sa tuwing gagamitin o ibabiyahe para iwas aksidente. Mahigpit din ay pinapatupad ang no helmet, no driving policy sa lungsod ng Dagupan. Dapat po naka-helmet po yung mga motorista natin at saka yung passenger nila. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nahulikam ang pag-atake ng 2 kawatan sa isang apartment sa Kawayan City, Isabela. Tinangay ng mga sospek ang mga branded na damit at pantalon na nakasampay sa labas. Lula ng motorsiklo ang 2. Ang isa sa kanila na nakasuot ng itim na damit at sombrero, nagsilbing lookout at driver. Nakasuot naman ng pula at pink na hoodie ang mismong kumuha sa mga nakasampay na kasuotan. Tinatayang abot sa halos 20,000 pesos ang halaga ng mga ninakaw na gamit. Patuloy ang follow-up investigation ng mga otoridad sa insidente. Mga kapuso, natuyo na ang ilang irrigation canal sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa init ng panahon. Yan ang balitang tinutukan. Live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, sa pagtatapos ng dry cropping season ay pansamantalang isinara ng National Irrigation Administration o NIA ang mga irigasyon sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan dahilan upang dumepende ang mga magsasaka ng high-value crops sa mga shallow tube well. Alas 8 kaninang umaga, abala na si Tatay Dong sa pagdidilig sa kanyang mga tanim na pechay sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Dati raw nagtatanim ng palay si Tatay Dong, pero dahil sa mataas na gastusin sa pagtatanim na sinabayan pa ng pagkatuyo ng irigasyon, pechay na lang muna ang kanyang itinanim. Irigasyon wala na, matagal na wala ng tubig irigasyon. Bakit daw, sir? Ay, yun ko, dahil sa tag-init na, kaya yun, tinigan nila siguro. Dahil sa init ng panahon at hirap sa patubig ang mga magsasaka dito sa Mangaldan, Pangasinan, karamihan sa kanila tigil muna sa pagtatanim habang ang ilan naghahanap ng mga alternatibong paraan para may pagkunan ng tubig. May ginawang shallow tube well na pagkukuhanan ng patubig. Gagastos nga lang siya ng gasolina dahil gagamit siya ng water pump. Samantala, patuloy raw ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa NIA kaugnay sa sitwasyon ng mga irigasyon sa bayan. Magkakaroon din naman po ng System Management Committee meeting ang National Irrigation Administration, ang local government unit, yung mga farmers na aabisuhan para sa ipoprogramang cropping calendar ngayong tag-ulan, itong susunod na cropping season po. Hindi pa ideal na buksan natin ang patubig ngayon, ma'am.
kasi masisira yung ating cropping calendar. Ang target po natin, ma'am, is June, middle of June or last week of June bago mag-start yung ating patubig na. Nananawagan din ng Samahang Industriya ng Agrikultura sa pamahalaan hinggil sa pamamahagi ng fertilizer subsidy sa mga magsasaka. Yung ilalabas na 2,300 is maliit, no? Yung punla up to magta-transplant, gagastos ka ng almost 30,000. Compare dati na gumagastos lang ng 17,000. Inaasahan nila ang agarang pamimigay ng subsidiya sa unang 2 linggo ng Mayo. Chris, sa tala ng Pag-asa Dagupan ay pumalo sa 42, ang pinakamataas na heat index na naranasan kaninang 2:00 ng hapon. Inaasahan naman daw na mararanasan itong panahon ng tag-init hanggang sa buwan ng Hunyo at inaasahan din ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan sa pagitan ng buwan ng Hunyo at buwan ng Hulyo. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Nagulat ang ilang residente sa Dingras, Ilocos Norte dahil sa namataang buhawi hapon noong Lunes. Malakas at mabilis ang ikot nito. May mga kabahayan sa lugar pero maswerteng hindi dinaanan ng buhawi. Halos 1 minutong nasilayan ng buhawi hanggang sa paglayo nito sa lugar. Wala namang naitalang napinsala sa pagdaan nito roon. Ang buhawi ay isang cyclonic atmospheric phenomenon na may maraming enerhiya, bagamat karaniwan itong tumatagal ng maikling panahon. Nabubuo ito mula sa mga thunderstorm. Operation Libreng Tuli isinagawa sa Barangay Songkoy, Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Hindi yan voice lesson mga kapuso. Diskarte lang ito ng 10 taong gulang na si Ipe. Di niya tunay na pangalan para hindi raw nervyusin. Si Ipe gusto na raw maging ganap na binatilyo kaya nagpatuli. Kaya ibirit mo lang yan, Ipe. Isa lang si Ipe sa mga pumila sa Operation Libreng Tuli sa Barangay Songkoy, Calasiao, Pangasinan. Excited ang ilan, kabado naman ang iba. Ang 10 taong gulang din na si Rem, di niya tunay na pangalan, wala raw kaba-kaba sa magiging operasyon nito. Hindi ka kinakabahan? Opo. Bakit hindi ka kinakabahan? Dahil kagat lang po ng langgam. Sino nagsabi na kagat lang daw? Mama. Subukan nga natin ang tapang mo, Rem. Naku, ilang minuto pa lang ng pagpasok ni Rem, hindi rin ito napigilan ang pag-iyak. Layon ng programa na mapatuloy ng libre ang mahigit 100 batang lalaki mula sa barangay at mga karatig lugar. Malaking tipid daw ito ayon sa ilang magulang. Dahil imbis na maggagastos ka po, may libre na po tapos magbibigay po sila ng gamot. Bukod sa libreng tuli, mabibigyan din ang bawat pasyente ng kaukulang gamot tulad ng pain reliever at antibiotics. Nagpaalala ang health authority sa mga magulang hinggil sa wastong pangangalaga ng sugat sa mga bagong tuli. First of all, tigilin yung old na ginagawa ng mga nanay na inuugasan ng bayabas. Mas maganda na linisin ng betadine. Tapos inumin nila yung prescribed antibiotics at gamot na binigay namin po. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Natagpuan na ang bangkay ng 2 individual na nalunod sa bahagi ng Chico River sa Tuaw, Cagayan. Ayon sa mga otoridad, natagpuan ang bangkay ng lalaking biktima sa ilalim ng Ninoy Aquino Bridge umaga noong Lunes. Lumalabas sa investigasyon na lasing ang biktima nang maligo at lumangoy sa malalim na bahagi ng ilog noong Linggo. Nauna nang natagpuan ang bangkay ng isang dalagita na hinihinalang nahulog naman mula sa tulay. Sinisikap ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuna ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Nagbabala ang mga otoridad na iwasang tumambay at uminom ng alak kapag naliligo sa ilog upang maiwasan ang kapahamakan. 3,580 liters ng krudo na ibinyahing walang kaukulang dokumento nasabat sa Nueva Vizcaya. Tutukan sa report.
Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga otoridad ang paggawaan umano ng peking pataba sa Barangay Santa Isabel Norte sa City of Ilagan, Isabela. Ibinebenta umano online ang mga peking pataba na hindi rehistrado at wala ring lisensya mula sa FDA. Nakumpiska sa operasyon ang 19 na drum at 2 lalagyan ng fermented seaweed chemicals, portable mixer at iba pang gamit at sangkap sa paggawa ng pataba. Nagkakahalaga ng mahigit 1.4 million pesos ang mga nasamsam na gamit. Nahuli rin sa operasyon ang tagapangasiwa sa paggawaan. Inihahanda na ang reklamo laban sa kanya. Wala pa siyang pahayag. Arestado ang 59 anyos na lalaking driver ng mini dump truck matapos mabisto sa umano'y iligal na pag-angkat ng hindi dokumentadong produkto ng petrolyo. Umaga noong Lunes nang dumaan sa checkpoint sa bahagi ng Barangay Baliling, Santa Fe, Nueva Vizcaya ang mini dump truck. Nang pahintuin ng mga pulis na nagmamando sa checkpoint, bigla umunong pinaharurot ng driver ang sasakyan. Nahuli rin kalaunan sa hot pursuit operation. Kabilang sa mga nakumpiska ang 6 na drum, 2 malalaking container, 13 lalagyan at 4 na galon ng diesel na may kabuang halagang humigit kumulang 304,000 pesos. Maghaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1865 kaugnay sa iligal na transportasyon ng produktong petrolyo. Wala pang pahayag ang sospek. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ilang MRF sa Dagupan City sorpresang ininspeksyon ng lokal na pamahalaan. Naritong report. Maaga nag-ikot ang mga opisyal at kawani ng lokal na pamahalaan upang inspeksyonin ang Material Recovery Facility sa ilang barangay sa Dagupan City. Kabilang sa mga ininspeksyon kaninang umaga, ang MRF sa Barangay Lukaw. Inalam ng alkalde kasama ang Waste Management Division ang aktwal na kondisyon ng MRF. Mahalaga raw na sa barangay pa lang ay nasusunod na ang tamang waste disposal. Nais din daw makita mismo ng alkalde kung may mga barangay na hindi sumusunod sa umiiral na Ecological Solid Waste Management Act. Well, lahat ng mga naikutan ko, maayos po lahat. Sila yung mga nasa Class A. Kasi meron kami identification, A, B, C. Iniikot namin lahat yan, A ka o B or C, bibiglahin ka namin. So that everybody will work. Naabutan ng inspection team ang mga waste segregator ng barangay sa MRF na abalang nagsasalansan ng basura. Ipinakita rin ng punong barangay ng Lukaw ang sistemang ipinapatupad sa MRF. Nakabukod ang lugar na pinagtatambakan para sa food waste, karton, papel at mga plastic. Hindi ko kulitin pagkuhan, hindi na po yung basura dito. Kailangan marami kami makaano ng segregation ng plastic para makuha ng syudad. Matapos ang inspeksyon na mahagi ng garbage garong ang LGU sa mga barangay. Makatutulong ito para mapasok ang mga skinita sa barangay at regular na makolekta ang mga basura. Kasi ang request ko talaga 7 kasi yung sitio namin, purok namin is 7. So bawat purok, tig-isa. Kasi ang gamit lang namin isang mini dump truck sa 3 garong. So ngayon, kompleto na 7. So malaking bagay. Patuloy ang paalala at panawagan ng LGU sa mga opisyal ng barangay na maging istrikto pagdating sa implementasyon ng No Segregation, No Collection Policy. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Pagkakabit ng household numbers sa mga bahay at establishmento isasagawa sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Problema raw ng mga delivery rider na hanapin ang address ng kanilang mga customers sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Karamihan kasi sa mga bahay ay walang number sticker. Kung meron man, halos mabura na dahil sa kalumaan. Kaya magpapaimprenta raw ang Barangay Council ng household plate o decal at idikit sa bawat bahay. Target ng barangay na magkaroon ng numero ang bawat bahay. Marami na po kasing bagong bahay, tapos matagal na rin po yung mga numbering noon. Kaya target namin na lahat ng bagong mula Zone 1 hanggang Zone 6, bagong numbering ng bahay. Malaking bagay raw ang pagkakaroon ng household plate o decal. Magiging updated ang address ng mga residente sa barangay. Para matrace ka agad yung bahay na kung hahanapin. Ito isa lang ang number ito lang. Ewan ko doon sa kabila ba. Bago matapos ang taon, target na maikabit ang household number sa mahigit 1,000 kabahayan sa barangay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Spiritual twinning sa pagitan ng Basilica de la Merced at Nuestra Señora de la Merced Parish
isinagawa sa Candaba, Pampanga. Tunghayan sa report. Isang makabuluhang hagbang sa pagpapalalim ng pananampalatayang Katoliko ang isinagawa sa Candaba, Pampanga. Formal lang ipinatupad ang spiritual twinning sa pagitan ng Nuestra Señora de la Merced Parish, Bahay Pare Candaba, Pampanga at ng Basilica de la Merced sa Barcelona, Spain. Isang ugnayang naglalayong pag-isahin ang dalawang komunidad sa iisang debosyon sa mahal na Birhen ng Awa. Pinangunahan ang seremonya ng Apostolic Nuncio to the Philippines na si Archbishop Charles John Brown. Because today you establish this very important link, this connection between your beautiful parish here and the very famous Basilica in Barcelona dedicated to Our Lady of Mercy. And so our theme this morning is rejoicing, gratitude, and also mercy. Ang debosyon sa Nuestra Señora de la Merced ay nagmula pa noong ika-13 siglo sa Espanya, kung saan ayon sa tradisyon ay nagpakitang Birheng Maria upang hikayatin ang pagliligtas sa mga bihag. Kalaunan, dinala ang debosyon sa Pilipinas noong ika-18 siglo at umusbong sa Pampanga sa pamamagitan ng mga misyonero at mga ulat ng Himala. Sa bisa ng kasunduan, ginawaran ang parokya sa Candaba ng Charter of Spiritual Sisterhood bilang tanda ng kanilang espesyal na ugnayan sa Basilica sa Barcelona. Layon nitong palakasin ang pananampalataya at pagkakaisa ng dalawang Catholic community sa magkaibang panig ng mundo. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor na low pressure area habang naging bagyo na ang isa pang LPA na nasa labas pa ng PAR. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa ng LPA sa loob ng PAR na maging bagyo pero magpapaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang bagyo sa labas ng PAR, malayo pa pero posibleng lumapit at pumasok sa ating boundary sa darating na weekend. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at ilang bahagi ng Central Luzon. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Inutusan ng Energy Regulatory Commission ang mga power distributor na wag munang putulan ng kuryente ang mga hindi makakabayad mula ngayong Mayo hanggang Hulyo. Sabi ng ERC, sakop niyan ang lahat ng residential at non-residential areas sa bansa. Piniyagan din ng ERC ang hanggang 3 buwang installment o utay-utay na pagbabayad sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Inutusan din ng ERC ang mga power generation at transmission companies na utay-utayin din ng hanggang 3 buwan ang singil sa mga power distributor. Layunin ng utos ng ERC na maibsan ang epekto ng mahal na singil sa kuryente ngayong may national energy emergency sa bansa, bunsod ng gera sa Middle East. Pulis na magsisilbi ng arrest warrant sugatan matapos na barilin ng akusado sa Nagtipunan, Quirino. Tutukan sa report. Sugatan ng isang pulis matapos barilin habang nagsisilbi ng arrest warrant sa bahay ng akusado sa barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino. Kinilala ang pulis na si Patrolman Jimboy Erang na ngayon ginagamot sa ospital matapos magtamo ng sugat sa braso at kamay mula sa improvised pellet gun. Ginawaran siya ng medalya ng sugatang magiting. Pinuri ang kanyang katapangan, dedikasyon at profesionalismo. Sa hot pursuit operation, naaresto rin ang akusado sa kanyang safe house. Aminado ang akusado na pinaputukan niya ang pulis. Nagumanti rin kaya tinamaan din sa kaliwang dibdib. Dinala rin siya sa ospital upang magamot. Ang akusado ay nanghaharap sa kasong paglabag sa Article 285 ng Revised Penal Code o other light threats. Wala pa siyang pahayag.
Kusang sumuko sa otoridad ang 42 anyos na lalaking dating platoon leader at intelligence officer ng Platoon Remo sa ilalim ng Komiteng Probinsya ng Isabela o Comprob Isabela ng Komiteng Rehiyon Cagayan Valley. Kinilala siyang si alias Benson, number 1 din na regional top most wanted person sa Cagayan Valley. Kasamang isinuko na alias Benson ang iba't ibang armas, bala at pampasabog. Sa pareho ring araw, isinilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Kabilang sa mga kahaharapin niyang kaso ang murder, attempted homicide at direct assault. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na magkuhanan ng pahayag si alias Benson. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Inilabas na ng pabunuan ng Philippine Military Academy ang top 10 cadets ng Talang Dangal o Tagapagtanggol ng Lahing Dakila at Marangal Class of 2026 kaninang umaga. Nanguna rito si Cadet First Class Christine K. Librada na Tubong, Batangas. Pumangalawa si Mark John Vincent Katakutan. Pangatlo si Thomas Edgar Sepulcher. Pang-apat si Ian Harold Hubilia. Pumanglima naman si Meg Adrian Bermudez. Samantala pang-anim hanggang 10 naman sila Cherry May Gecko, Elixa Anya Hernandez, Catherine De Chavez, Cedric Polizon at Mark Clement Sentina. Ilang kadete rin ang ginawaran ng mga presiyosong parangal tulad ng Presidential Sabre, Vice Presidential Sabre at iba pang academic at international honors. Nasa 207 ang kabuang bilang ng mga magtatapos kung saan 143 dito ang mga lalaki at 65 ang mga babae. 76 sa kanila ang mapupunta sa Philippine Army, 62 sa Philippine Air Force at 69 sa Philippine Navy. Nakatakda ang graduation ceremonies sa May 16, 2026. Aprobado na ang pondo para sa pagpapatuloy ng dredging operations sa Pantal River sa Dagupan City. Narito ang report. Halos 7 buwan na natigil ang dredging operation sa Pantal River. Bunsod ito ng kawalan ng aprobadong pondo para sa proyekto. Pero ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, may nakalaan ng pondo para sa dredging operation. 16 million pesos ang pondo para sa operasyon ng 3 dredging machine na magtatagal sa loob ng 6 na buwan. Meron naman na pong na-download dito sa region, galing pong central office. Kaya lang po, yun po, inold muna dahil mataas nga po yung presyo ng diesel. May malaking posible na ibidding na po ulit yung alam. Target ng DPWH na ituloy ang operasyon bago ang tag-ulan. Bagamat natigil ng halos 7 buwan ng dredging sa ilog, wala naman daw nakikitang siltation o pagbabaw ng riverbed. Habang hindi pa nagpapatuloy ang dredging operation sa Pantal River ay isinasaayos na muna ng DPWH itong spoil site. Pinapalaliman at hinuhukay nang sa ganun ay handa na sa oras na magpatuloy ang pagdadraga sa ilog. Kanya-kanyang kuha ng panambak ang ilang dagupenyo sa spoil site. Sinasamantalang mainit na panahon para makapagtambak sa kani-kanilang mga bakuran o kabahayan. Halimbawa umulan, bumibigat kasi yung buhangin, nakuha, tsaka mahirap patuloy sa loob ng bahay kasi hindi naaarawan. Prioridad ng DPWH ang agarang dredging operation sa river mouth ng Pantal River. Kapansin-pansin ang paglawak ng sandbar sa lugar matapos manalasa ang bagyong Uwan noong November 2025. Kung hindi madadraga ang river mouth ay posibleng magdulot ito ng mga pagbaha pagsapit ng tag-ulan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sa iba pang balita, satellite voter registration puspusang isinasagawa sa mga barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Maagang nagtungo ang ilang kabataan ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan sa kanilang barangay hall upang humabol na magparehistro para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2026. Matapos ang naunang satellite voter registration nitong Nobyembre hanggang Pebrero, muling nag-request ng satellite registration ang barangay sa Comelec, Mangaldan. Marami pa raw kasi ang hindi nakapagparehistro. Karamihan sa mga iski, mga below 18, 24 below. Pero karamihan dito mga 15 to 18 lang yung mga nandito eh. Nitong nakaraang midterm elections, nasa 5,000 ang bilang ng mga botante sa Barangay Anolid. Pero sa kasalukuyan, maaari raw umabot sa humigit kumulang 7,000 ang bilang nito kabilang na ang mga boboto sa SK.
Mas mainam din daw sa mga estudyante at senior citizen na ilapit sa kanila ang pagpaparehistro. Para yung mga bagong butante, hindi na pupunta sila sa hindi na aksayan ng oras, lalo na yung mga estudyante, mga SK, saka yung mga senior citizen na gusto pang magparehistro, hindi na sila magproblema pupunta sa bayan. Ang 15 anyos na si Yuri, sinamantala ang registration habang wala raw silang klase. Para sa akin po, importante yung perehistro para po makapag-boto na po sa SK. Sa Sabado, magpapatuloy ang voter registration sa tanggapan ng Comelec Mangaldan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Sa patuloy na pananaliksik at monitoring ng mga kawani ng Senro Kalanasan sa biodiversity sa lalawigan ng Apayao, namataan ang grupo o kumpol ng mga paniki. Hindi raw ordinaryong paniki dahil ito ang tinatawag na Giant Golden-Crowned Flying Fox na endemic dito sa Pilipinas. Nakita ito sa bulubunduking bahagi ng Flora Apayao. Kilala rin ang mga paniki na fruit bat na malaki ang ambag sa paglago ng ecosystem sa gubat. Panawagan ng Senro Kalanasan na sana'y pahalagahan ang mga nakikitang wildlife sa lugar para sa pag-usbong ng magandang ecosystem sa lalawigan. Newest single ni Henry G na Hindi Ko Masabi under GMA Playlist, maaari nang mapakinggan. Silipin sa report. Bagong kanta ang tiyak na magugustuhan ng OPM fans dahil available na sa lahat ng digital streaming platforms ang newest single ni Henry G na Hindi Ko Masabi under GMA Playlist. Ito na ang second single ni Henry G, 4 na buwan matapos i-release ang kanyang debut single na Di Para Sa Isa't Isa. Ito ay para dun sa mga taong may mga feelings, may mga pagtingin dun sa someone nila tapos hindi talaga nila masabi ang kanilang tunay na nararamdaman. Bilang isang trans woman at singer, nais ni Henry G na i-represent ang LGBTQIA+ community sa larangan ng musika at maibahagi ang kanilang kwento. Mapapakinggan na rin ang newest single ng Baguio-based singer-songwriter na si Bloom. Yan ang discovery under ALG Records. This song po is about the slow death of a relationship. It's the situation where malapit na kayo mag-break pero parang naghihintay na lang kung sino yung unang magsasabi. Dagdag pa ni Bloom, karamihan sa kantang isinusulat niya ay tungkol sa iba't ibang klase ng pagmamahal. Sa patuloy na paglikha ni Bloom ng mga kanta, unti-unti rin siyang gumagawa ng kanyang pangalan sa larangan ng OPM. Maaari nang i-download ang discovery sa iba't ibang music streaming platforms. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Libo-libong katao ang dumagsa sa Music and Hot Air Balloon Festival sa Clark, Pampanga. Tunghayan sa report. Dinayo ng libo-libong festival goers ang 2-day hot air balloon at music festival sa Clark. Punong-puno ng sayang event mula sa makukulay na hot air balloons na talaga namang dinagsa at pinilahan para sa free tethered rides. Tulad na lamang ni Rodel na dumayo pa mula sa Quezon City. First time ko kasi makita yung mga hot air balloon, so na-mix. Kaya medyo very good experience. I always keep coming back because I love it here, I love the people. This event is growing year by year. Well, every time we get the balloon out, I see a lot of happy, smiling people, and that makes it all worthwhile. Hindi rin nagpahuli ang live performances na lalong nagpasaya sa crowd. Nakijamming ang mga festival goers sa hatid na performances ng mga OPM artists na tumugtog ng kanilang mga hit song. Inabangan din ng fans ang performances ng iba pang local artists. Bukod sa hot air balloons at musical acts, pinilahan din ng iba't ibang interactive booths at mga kapampangan food stalls. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.